Trending ngayon mga kababayan ng isang obispong nagparinig kay Ngiwi na bumaba na raw ito sa pwesto. Hindi man niya pinangalanan directly si Marcos Jr. pero ang interpretasyon po ng mga karamihan sa mga Pilipino ay dapat na si Ngiwing bumaba at siya ang tinutukoy sa homily nitong obispo. Galing po ito sa obispo siya ng Balanga, Bataan. So shout out po, Monsignor. Paano ba ina-address ang mga bishop? Monsignor. Anyway, hello po sa mga Katoliko dyan. And yun nga po, ang frustrations natin, karamihan ng mga Pilipino, ay lalo na pag parte kayo ng simbahang Katolika or parishioner kayo ng Catholic Church, ay ang ating simbahan or ang ating relihiyon ay parang nagbubulag-bulagan sa corruption. Napatunayan namin yan nung bumaba kami ng EDSA noong 2024 mga kababayan. Even yung mga rallies ng 2025. And I hope itong mga susunod na rally ay samahan na po ng simbahang Katolika, hindi ba? Kasi nga, kahit papano ang ibang mga reliyon ay united, katulad halimbawa ng Iglesia and even ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Tiboloy, shout out po, at sa mga kapatid natin Iglesia. Even yung mga Muslim, mga kababayan, united sila. Even ang born again Christians, hello po. Pero ang simbahang Katolika, ang mga parishioners, tayo pong mga Katoliko, hindi tayo united. And karamihan sa atin disappointed na nga po dahil ang mga kaparian ng simbahang Katolika ay nung panahon ni Tatay Digong, bumabatikos kay PRRD, pero ngayon, sa inutil na nakaupo, ay deadma sila at bungol-bungulan. So, dumarami ang, di ba, ang hindi na uma-attend ng misa tuwing linggo sa simbahang Katoliko, and even nung ako'y nasa Pilipinas, mga kababayan, hindi ko tinatapos ang misa pag narinig ko na ang pari, ang sermon ay kontra noon kay PRRD. Tapos ngayon na baha ang corruption sa Pilipinas, wala, deadma ang mga pari. So nakakabilib po itong isang obispo na kahit papano nagsasalita, 'di ba? Patungkol nga sa pagbaha ng corruption sa Pilipinas. Eh sino ba ang promotor? Sino ang leader? Sino ang mastermind? Sino ang salarin? Sino ang dapat sisihin? Siyempre kung sino ang namumuno na parang lampa, inutil at tinotolerate niya, tinotolerate lang ba or kasabwat na? I-comment nyo agad dyan sa comment section. Nakapag-subscribe na baga? Okay, eto po yung article mga kababayan patungkol dito sa isang obispo na nagbigay ng kanyang homily. And of course nga po, because Feast of the Nazarene ngayon, so medyo napapanahon po. At nakakatuwa, nakakahanga, nakatapano. Pero may alam na rin akong isang parang obispo rin, if not pare, na taga Davao City, na nagki-criticize din sa government. Pero mangilan-ngilan lang talaga sila. I think dalawa pa nga lang po. Pangalawa itong si Balanga Bishop Rufino Sescon Jr. O at least junior pero mabuti. Shoutout sa mga junior dyan pero matino. Yung junior na nasa palasyo ng mga ahas, kumusta? Junior na mahilig humawak ng junior? Ganun ba yon? Kasi mahilig siya sa tubig di ba? Matuto tayo kay Jesus Nazareno, Feast of the Nazarene niya kasi, na bumaba ng kusa alang-alang sa pag-ibig sa ating bayan. Ngayon, may mga ayaw bumaba kahit mali na at bistado na. Hindi lang naman singiwi Ang mga kurakot na mga buhaya, right? Mga congressman, mga senador, well, siguro ma-appreciate nyo si Migs Zubiri noon, nung na-involve yata siya sa skandalo, bumitiw siya bilang senador. May mga moments na gano'n na, di ba, na bumitiw bilang senator si Migs, right? Pero wala na yatang gumawa noon after. Lahat ngayon kapit sa pwesto, kapit tuko, no? Deadma, kahit, so kumbaga pare-pareho naman sila Right? Wala namang magmamalinis. Lahat pala nagmamalinis. Okay. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Narinig mong iwi, pahirap ka sa bayan, pasakit ka sa bayan, pasakit kayo sa bayan. Again, mga dad kuya, hindi lang naman ito yung mga elected or binoto ng mga Pilipino. Even yung mga appointed. Yung mga inilagay sa government positions, no? Sa mga agencies, even yung mga sekretarya ni Iwi na inappoint niya at kung sino-sino pa, no? Undersecretaries, ASEC, kung lahat kayo na nakaupo ngayon sa opisina, sa mga opisina ng gobyerno, kung inutil kayo at kapit toko, ay ang titigas ng pes ninyo. Pasakit kayo sa bayan. Kasi nga, ano sabi niyan?
ang Pilipinas ay pinapatakbo ngayon ng sindikatong gobyerno at hindi yan biro, mga kababayan. Sindikato meaning kriminal. Anong sabi ni Dean Chase? Ang mga nakaupo ngayon sa gobyerno ay mga terorista. Okay? Mga yan yun. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mahihirap, ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan, ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat. Ngiwi, tumakbo ka lang bilang leader ng Pilipinas dahil namesake ka ng tatay mo. Kapangalan ka ng tatay mo, da junior ka nga. At feeling mo, birthright mo na maging leader din ng Pilipinas. Kasi may recall na yung pangalan niya di ba? Nasa kasaysayan na ang pangalan ng tatay niya. So siguro to his mind, madali akong mananalo, familiar na sa tao, ang dapat ko lang gawin ay budulin ko ang mga tao, lalo na mga Duterte supporters. Magkukunwari akong itutuloy ko ang nasimulan ni Duterte. Magkukunwari akong kaibigan ako ng pamilyang Duterte. Pag upo ko, balik na naman ako sa aking hayahay na buhay at masarap na buhay. Noong ang tatay ko ang hari pa ng Pilipinas at ako ang prinsipe. And this time, siya na ang hari. Okay? So, tumatak siguro ito sa mga nakarinig ng kanyang homily, mga umattend na kanyang misa, mga kababayan. Nako, Bishop, baka ikaw ay hindi nabigyan ng, ewan ko ba, lahat ba ng mga obispo at kaparian binibigyan ng pakimkim ng Ngiwi administration? Or kung hindi man, baka iharas nila ito para hindi pa marisan. Katulad na lang ng pagbitiw ni Colonel, di ba, pagbitiw ng suporta ni Colonel Odi Munggaw ng AFP kay Ngiwi. Tinanggal sa pwesto. Bishop, naku, baka ipatrabaho ka ng babaeng ahas, mawala ka rin sa, sa parokya mo. Sige. Ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat. Hinimok ni Bishop Rufino Sescon Jr. ang mga tiwaling opisyal, mga not necessarily Ngiwi. Pero syempre, sagasa dito si Ngiwi. Tama ba, mga damay siya dito. Ang mga tiwaling opisyal na tularan ng pagkukusa ni Jesus Nazareno ang bumaba sa halip na kumapit sa kapangyarihang aniyay sumisira sa bayan. So ano yung aral na matututunan ng mga public officials kay Jesus of the Nazareth? Either itong itim na Nazareno man or si Jesus Christ na nakapako sa krus. Ang Panginoon ng Christian religion. Kasi anak siya ng lumikha ng langit at lupa. Right? So parang siya third person, 'di ba? ng God. Siya lang yung Diyos anak. Meron kasing Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo, 'di ba? Holy Trinity na tinatawag. Hindi itong triumvirate ng mga demonyo sa Pilipinas na binubuo ng babaeng ahas, ng adiktador at saka ng tambaluslos. I think those are the powers that be. Tapos may isang matandang babae behind them. Kilala nyo? Kilala nyo yung matandang babae? Clue, retokada. Comment nyo sa comment section. At nagkukunwaring kaibigan ng mga Duterte. Pero marami siyang tanim na ahas sa mga Duterte supporters. Marami siyang double agent. Sige nga, comment nyo sa comment section kung sino ang nasa likod ng powers that be. Sige. So, yung kwento ni Jesus Christ, hindi ba? Despite na siya ang King of Kings, anak ng may kapal, at nagkatawang tao na Diyos, hindi siya naghari-harian sa mundo, nagpakumbaba. Alam ko, shepherd lang, di ba, si Jesus Christ? Pastol lang ng mga tupa, right? Tama? Farmer ang tatay, or karpentero ang tatay, ang nanay ay, wala lang, at least Blessed Virgin. Payak na may bahay. Mahirap. Saan pinanganak? Sa sabsaban. Kung saan kumakain ng mga hayop. Kung tutuusin, di ba, kung pinanganak ka as a royal blood or a holy, dapat sa kaharian, ganyan. Ginto ang iyong bahay, ang iyong higaan, lahat. Pati ang iyong tsinelas or sapatos. Ang iyong trono, lalo na. Hari ka ng mga hari Pero nagpakumbaba. Ang mga politiko sa Pilipinas, magpapakumbaba.
Makikinig sa misa. Ay, yung iba nga diyan, eh, 'di ba, a-attend ng misa, magpapa-picture, ang daming kamera nakatutok para sabihing banal at nagsisimba rin. 'Di ba ganyan ang mga politiko sa Pilipinas, magsusuot pa ng puti para kunwari pinagpitagan malinis. Nagdadasal kunwari umattend ng misa, yung pala daing medyang kabuntot, nakakarumi. May kilala kayong ganyan? Tapos babae, tapos allegedly kapatid pa raw yan siya sa labas. Kilala nyo? Right? Mga nagmamalinis. May isang babae na di umano'y kapatid sa labas. Tapos tumakbo yan siyang presidente na talo. Lagi nakaputi. Malaki ang noo. Mataas din ang noo. Malapad din ang noo. Kilala nyo? Kapatid daw yan sa labas. Oh, eme-eme na, di ba, ampon yan. Oh, pero anak daw yan nung tatay nitong adik. Doon sa, siguro sa artista or something. Lagi nakaputi. Tapos umattend ng misa, grabe, ang daing medyang kasama, nakapalibot, nagdadasal siya ng bongbong-bongga o taimtim eme-eme. Pero wag ka, ang media, nakapalibot, ang mga cameraman, ang mga videographer, kung todo ilaw pa. Paano kainin may kilala kayong ganyan? Mga banal na aso. Paano ka makakapagdasal ng taimtim ining, papalibutan ka ng media, kinukunan kayo ng pictures, ng video. Dapat sinasawayan ng kung talagang matino ka, sinasawayan ng mga bodyguards mo, ng mga kamag-anak mo, po muna, kasi oras ng simba eh. Antayin nyo kami sa labas. Tsaka nakakahiya sa pari. Nakakahiya sa ibang umattend ng misa. Tama! Ay wala eh, mga nagbabanal-banalan eh. So malabong bumaba yan, sir, Bishop, malabong bumaba. Pero ang panawagan nga ni Rowena Guanzon, bumaba ka na, BBM. Huwag ka nang kumapit tuko. Pasakit ka sa Pilipinas. Ang sakit nun ha, parang lahat bumibitiw na, lahat nagsasalita na, no? O, ito, ano to, bago lang ba itong homily? Bago ito? Kanina lang, meron siyang homily ulit. Ay nga, laman siya ng balita. O mga kapatid, matuto tayo kay Jesus Nazareno na bumaba ng kusa alang-alang sa pag-ibig. Mahal ba nila ang bayan natin? Or mahal lang nila ang kanilang bulsa at bishop? Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit mali na at bistado ng kurakot, bistado ng magnanakaw, nagmamalinis lang. Deny to death ang mga yan kahit pitpitin father ang itlog, hindi yan aamin na sila ay magnanakaw. Tama ba? Ang tanong, may itlog pa? Wala na ang balls? Mukhang nalagas na. Di ba? Ngiwi. Diyos ko po. Ito ba siya? Bata pa siya, no? Bishop June Sescon Jr. din siya. So, kaya June ang palayaw. Laman siya ng balita, Rufino. Okay, Rufino ang pangalan niya. Rufino, Sescon Jr. Kaya Bishop June. Bagets pa siya. Bata pa siya, mga kababayan. Ayan siya, nag-homily. Tama nga naman. May Esko, umatin sa misa. Ayan, translasyon, di ba? Translasyon, itim na Nazareno. Ayan. Ibinahagi ni Balanga. So, bataan, no? Ibinahagi ni Balanga, Bishop Monsignor ba yan? Most Reverend Rufino Sescon Jr. or June Sescon, ang kanyang mensahe sa mga nasa gobyerno na isinasangkot sa korupsyon sa pamahalaan na kusa ng bumaba sa pwesto. Wala, Father, walang epekto. Para bumaba yan, dapat kinakaladkad. Tama ba, mga kababayan? Dapat hinihila ang mga yan sa paa. Kinakaladkad. Ngayon, meron tayong one-time, big-time rally. Kung husto lang tayo sa ngak-ngak, hindi yan bababa. Dapat sugurin. Tama? Ang tanong, kaya bang sugurin ng grupo ni na Chavit Singson and even ng mga Katoliko na ngayon ay, di ba, pwedeng maimpluwensyahan ng obispo ng kanyang mga turo. Itong mga politiko, kaya bang sugurin, ay haharangin na yan agad ng mga barbed wire, mga razor wire, barricades. Tama? Poprotektahan niya ng mga naka-uniforme at ng mga matitikas. Bakit kaya? Pilipino laban sa mga Pilipino. Dati,
Nung tayo'y sinakop ng mga Kastila, ang pumatay sa kapwa natin Pilipino katulad ni Rizal, Pilipino rin. Ang pumaslang kay Bonifacio, Pilipino rin. Ang pumaslang kay sino pa ba? Juan Luna, Antonio Luna, Pilipino rin. Hating-hati ang bansa natin. Pero at least may mga umiimik. May mga nagsasalita na. So, kaya pa ba ni Marcos Jr.? Unti-unti nang dumarami ang kumukontra at nagpaparinig sa kanya? Pa-comment nga po sa comment section at panoorin ang susunod na video.